Nandito ka na naman, sabi ni Amara nang pumasok ang kanyang nurse. Tumawa naman si Nurse Leon. Siyempre, pupunta ako rito palagi. Nandito ang isa sa mga pasyenteng naka-assign sa akin eh. Nakatitig lang si Amara sa puting kisame ng kanyang hospital room. 18 years old na siya, pero ilang buwan na siyang naka-admit doon. Pero sa bawat taong dumadaan sa buhay niya, pabalik-balik lang naman siya sa ospital. Inayos niya ang ulo sa patag na unan at napangiwi ng bahagyang mahila ang swero. Mula sa dulo ng pasilyo, lumulutang ang tawanan, mga bata at masayang bumibisita sa isang pasyente. Nanikip ang dibdib ni Amara. Wala siyang kasama. Nasa trabaho ang mga magulang niya na hindi naman pwedeng tumigil para maipagamot siya. Ang kanyang mga kapatid palaging may pasok sa school at hindi rin pwedeng tumigil ang mundo para sa kanya. Tumatawag ang mga ito. Oo, pero iba pa rin ang boses sa cellphone kaysa may taong nakaupo sa tabi ng kama ni Amara. Kaya nga naiinggit siya sa mga pasyenteng palaging may bisita. Binili na lang kasi siya sa ospital na yon para tingnan at alagaan siya. Bakit gising ka pa? Malumanay na tanong nito. Hindi ka makatulog? Bahagyan niyang iniikot ang ulo at pinilit na ngumiti. Hi Nurse Leon. May dalang tray ang nurse niya. Nasa late 20s na ito, matangkad, may kalmadong mukha na bihirang magbago kahit pa nagrereklamo o nagpapanik ang mga pasyente. Tuwing nandoon si Nurse Leon, parang nababawasan ang bigat ng hangin sa silid. Magandang hapon, Amara. Bati ni Leon habang inilalapag ang tray sa mesang nasa gilid. Narito ang supplements mo at itinaas nito ang isang maliit na paper cup na may pilyong galaw. Ang pinakamaliit na orange juice na pwede kong ibigay sa'yo. Nag-promise ako, di ba? Napatawa naman siya. Salamat. Maya-maya, nawala na rin ang kanyang ngiti. Sa tuwing tumatawa naman kasi si Amara, hindi naaabot ang mga mata niya. Para bang permanent ng lungkot doon at wala nang pag-asang matanggal. Hindi ko alam kung may saysay pa ang bukas. Hindi niya napigilan ang salitang lumabas. Lumambot ang tingin ni Leon sa kanya pagkatapos palitan ang kanyang swero. Normal lang yan. Alam kong hindi madali ang bawat araw para sa'yo, Amara. Pero bawat bukas ay isang pagkakataon. Hindi mo pwedeng itapon yun. Saka palagi ko kayong sinasama sa prayers ko. Bahagyang ngumiti si Amara. Marunong kang manalangin? Matamis itong napangiti. Oo naman. Laking lola ako na palagi kong sinasamahan sa simbahan. Nung high school ako, sakristan din ako sa simbahan. Kaya oo, marunong akong manalangin. Kaya sana, ikaw din, marunong manalangin kasi sa Diyos, wala namang imposible, Amara. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang maging sapat ang mga salitang yon. Pero sa kaibuturan ng kanyang kalooban, kinakalawang siya ng kawalan. Gusto kong lumaban, kaso parang wala namang improvement. At para saan pa? Mahina niyang sabi. Kung hindi naman ako makakalabas dito. Huminga ng malalim si Leon. Ang punto, nandito ka pa ngayon. At sapat na yon. Lumalaban kami rito para makalabas ka. Para magawa mo ang mga bagay na gusto mong gawin kapag lumabas ka. Hindi niya maunawaan ang ganoong katiyakan. Iniisip niya na madaling sabihin yon para sa mga ito dahil wala naman ang mga ito sa kanyang posisyon. Ibinaling niya ang mata sa ibaba, pilit pinipigilan ang pagtulo ng luha. Palagi kang nagsasabi ng ganyan na parang naniniwala ka talaga na makakalabas pa rin ako rito. Matabang na sabi ni Amara. Ngumiti si Leon. Naniniwala naman kasi talaga ako. Kasi marami na akong nakitang mga pasyenteng hindi dapat nakalabas. Pero nakalabas sila. Oo, may mga namamatay pero may mga taong pinagbibigyan pa ng Diyos na mabuhay. Nakakita na ako ng mga himala, Amara. Maliit, malaki. Hindi mo alam kung alin ang naghihintay sa'yo. Umawang ang bibig ni Amara. Pero walang salitang lumabas. Gusto niyang sabihing hindi siya naniniwala sa himala. Pero may kung ano sa mukha ni Leon na pumigil sa kanya. Sa halip, bumulong siya. Pagod na ako. Tumayo si Leon at inayos ang kumot sa balikat niya. Kung ganon, magpahinga ka.
kasama yun sa paglaban. Habang papalabas na ito, ipinikit ni Amara ang mga mata. Pero kahit hinihila na siya ng antok, nanatili sa puso niya ang tanong na para bang bulong na hindi matahimik. Nagsimula ang umaga, gaya ng lahat ng ibang umaga sa ward. Pumipikit-pikit si Amara nang magising dahil sa matinding liwanag ng fluorescent light na sumisingit sa mga blinds. Ang tuloy-tuloy na beep ng monitor sa tabi niya ay parang nanunukso. Pruweba na buhay pa siya. Nasa mesa ang tray na hindi man lang niya ginalaw. Lugaw na ng lamig at isang basong tubig na puno pa. Itinaas niya ulit ang tingin sa kisame. Magandang umaga, Amara. Si Leon pagkabukas ng pinto. Pumasok ito, hawak ang chart at sinilip ang swero sa braso ni Amara. Palagi itong maaasahan. Parang ritmo na hindi nagbabago. Morning, Nurse Leon. Mahina niyang sagot at paus pa ang boses. May isinulat si Leon sa chart. Wala kang lagnat kagabi. Maganda yon. Umungo lang siya bilang tugon. Hindi na talaga interesado sa nangyayari sa kanya. Ano nga ba ang saysay kung hindi tumaas ang lagnat niya ngayon? Baka bukas bumalik ulit. Baka bukas lalo na naman siyang traidorin ng katawan niya. Kumain ka na ba? Tanong ni Leon at tumingin sa tray na hindi pa nagagalaw. Hindi ako gutom. Napangiti ito. Sabi nila, kapag marami kang nakain ng lugaw dito sa amin, magkakaroon ka ng superpowers. Napairap si Amara. Ano ako? Bata? Tigilan mo nga ako, Nurse Leon. Mahina itong tumawa. Tigas talaga ng ulo minsan, no? Halos mapangiti siya sa pagpupumilit ni Leon. Pero mabilis ding bumalik sa walang emosyon ng mukha niya. Hindi na ito nagpilit pa, bagkos pumunta sa sulok ng kwarto at yumuko na para bang inaayos ang kumot sa paanan niya. Nang muling tumayo, naramdaman ni Amara na may dumulas na maliit na bagay sa ilalim ng kanyang kamay. Nagtaka siya at tumingin. Isang nakatuping papel ang nakasilip sa gilid ng kumot. Ano to? Tanong niya. Kumindat si Leon. Basahin mo na lang mamaya. Kumunot ang noon niya. Bakit? Reseta ba to? Di naman. May kakaibang kislap sa mga mata ng nurse. Basta, basahin mo kapag handa ka na. Umusbong ang hinala sa dibdib niya. Pinulot niya ang papel gamit ang dalawang daliri. Karaniwang papel lang galing sa notebook. Saan galing to? Tanong niya. May nagpasabi lang na ibigay ko sa'yo. Simpleng sagot naman ni Leon. Napakislot ang puso niya. Sino? Bakit naman ako padadalhan ng sulat? Umiling si Leon. Baka malaman mo kapag binasa mo. Tinitigan niya ang nakatuping papel. Wala namang sulat sa routine niya roon sa ospital. Wala siyang kaibigan doon, ni bisita man lang na mag-aabala pang sumulat. Baka biro lang yon, baka bored na pasyente lang ang nagpapalipas oras sa panloloko. Inilapag niya yon sa ibabaw ng kumot. Mamaya ko na babasahin. Bahala ka. Tinapos ni Leon ang pag-check ng swero, saka tinapik ang tray. Subukan mong kumain kahit kaunti. Babalikan kita. Pagkaalis niya, bumalik ang katahimikan sa silid. Pero hindi gaya ng dati. Hindi na yun hungkag. May kasama ng kakaibang pakiramdam. Parang umiinit ang papel laban sa kanyang kamay. Huwag na, Amara. Walang kwenta yan. Huwag kang mag-expect. Pagkausap niya sa sarili. Pero kinain siya ng kuryosidad. Dahan-dahan niyang binuksan ang papel. Hindi ko alam kung sino ka. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo. Pero pakiramdam ko, pareho tayong nalulunod dito. Baka matulungan nating maalala ang isa't isa kung paano huminga. 5. Bahagya siyang natigilan. Simple lang ang mga salita, pero tumagos yun sa pamamanhid ng dibdib niya. Parang sinag ng liwanag na sumingit sa bitak ng dingding ng pagkatao ni Amara. Para bang may nakakaunawa, may ibang nakakaramdam ng parehong pagkakasakal. Nanginginig ang mga daliri na muli niya yung binasa. Sino kaya to? Kapwa pasyente ko? Isang estranghero? Bakit ako? Sa unang pagkakataon matapos ng ilang linggo, may naramdaman siyang iba bukod sa bigat. Kuryosidad at isang munting piraso ng koneksyon. Bumukas muli ang pinto. Bumalik si Leon na may hawak na clipboard.
Umangat ang kilay nito nang makita ang ekspresyon ni Amara. Binasa mo? Dahan-dahan siyang tumango. Kanino galing? Sumandal si Leon sa dingding habang nakahalukip-kip. Sa isang pasyente. Pinabot niya sa akin. Nakita ka niya yata dati sa garden. Anong klaseng pasyente? Yung klaseng buhay pa. Sagot naman ni Leon na parang ewan. Masama niya itong tiningnan. Akala mo ba nakakatawa? Sino si Cinco? Tumawa naman ito. Pasyente nga rin dito. Nakita niya yatang malungkot ka kaya gustong makipagsulatan sa'yo. Saka baka naboboring din yun. Muling tumingin si Amara sa papel at kinagat ang labi. Bakit ako? Mukha ba talaga akong kaawa-awa? Hindi. Mariing sagot ni Leon. Pero mukha kang may dalang bigat na mag-isa. At mukhang nakita niya yon. Kaya sinusulatan ka niya. Humiga si Amara habang nakatitig sa kisame. Pero ng araw na yon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam. Naisip niya ulit ang mga sinabi ni Cinco sa sulat. Bahagyang kumurba ang labi niya. At sa unang pagkakataon, hindi na ganun kabigat ang dibdib niya. Kinabukasan, nanatili sa mesa sa tabi ng kama ni Amara ang liham buong araw. Nakatupiyo ng maayos, parang isang sekreto na ayaw magpatahimik. Sa tuwing mapapatingin siya roon, humihigpit ang dibdib niya at lalo lang nagiging magulo ang isip. Pagsapit ng hapon, hindi pa rin siya nakakapagdesisyon. Pagpasok ni Leon para tingnan ang swero, mabilis na lumipad ang tingin nito sa papel sa mesa. Iniisip mo pa rin? Pinagdikit ni Amara ang mga labi. Hindi ko alam kung sasagot ako. Bakit naman hindi? Paano kung biro lang? Nilaro niya ang kumot. Paano kung pinagtatawanan lang niya ako? Humarap si Leon, kinuha ang upuan at umupo. Hindi biro yan. Hindi mo alam. Alam ko. Sagot naman ang kanyang nurse. Alam ko kung sino ang nagbigay ng sulat. At maniwala ka, hindi ka niya pinagtatawanan. Palagi nga siyang nagpapakwento sa akin tungkol sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Talaga? Lalong bumilis ang tibok ng puso niya, pero pinilit niyang kumalma dahil alam niyang makakasama yon sa kanyang puso. Yun ang unang beses na may isang taong parang may nagkaroon ng interes sa kanya. Wala naman kasi siyang kaibigan dahil pabalik-balik sa ospital, nahirapan siyang magkaroon ng kaibigan. Hindi ko alam kung ano ang isusulat ko. Pag-amin ni Amara. Umiling si Leon. Sabihin mo lang kung anong nasa isip mo. Hindi naman kailangan parang sasali ka sa essay writing contest. Sumulat ka, naghihintay din siya ng sagot mo. Pagsapit ng gabi, hawak niya ng isang ballpen at notebook. Gusto niyang kung magpapalitan sila ng sulat, isulat na lamang sa notebook para hindi na punitin at may mabalikan silang alaala. Hindi ko alam kung tama bang sinusulat ko to. Hindi ako nakikipag-usap sa mga tao rito. Pero ang mga salita mo, parang nabawasan ng pag-iisa ko. Ako si Amara at may heart condition ako. Natatakot din ako sa bukas. Minsan iniisip ko kung may bukas pa ba talaga ako. Pero baka tama ka, Cinco. Baka matulungan nating maalalang isa't isa kung paano huminga. Amara. Pagbalik ni Leon para sa night rounds, bigla niyang iniabot ang notebook habang nagiinit ang pisngi. Ano to? Tanong ng nurse. Sagot ko, mahina niyang sambit. Sabihin mo na wag siyang pupunit dyan. Dyan na lang siya tumugon sa notebook na yan. Napangiti si Leon. Gusto mong ihatid ko? Huwag ka mag-alala, Amara. Sisiguraduhin kong makakarating to ng ligtas. Kumakabog ang puso niya sa takot at pananabik. Paglabas ni Leon, bumuntong hininga siya. Naisulat na niya, nagawa na niya ang unang hakbang. At sa unang pagkakataon, bumigat ang mga talukap ng mata niya nang walang kasabay na bigat ng kawalan. Dumating ang antok ng banayad. Kinabukasan, nagising si Amara na may kakaibang kislap ng pananabik. Sinubukan niyang huwag umasa. Alam niya mapanganib ang pag-asa. Ngunit kahit pilitin niyang pigilan, hindi maiwasang mapalingon siya sa pinto tuwing may yabag na maririnig sa pasilyo. Nang tuluyang pumasok sa Leon, dala ang karaniwang clipboard, tumalon ang kanyang puso. Magandang umaga, Amara. Bati nito
at sobrang masigla ang tinig. Ang ingay mo, reklamo ni Amara. Tinakpan ng mga mata gamit ang braso dahil sa liwanag. Ingay? Baka naman excited ka lang. Humalakhak ang nurse. Mahimbing ba ang tulog mo? Tumango naman si Amara. Mas maayos kaysa dati. Maya-maya, inilapag ng Leon ang notebook sa kama. Matamis siyang napangiti. May sagot siya? Oo naman, fresh delivery. Sagot ni Leon na waring biro. Diretso mula sa pinagmulan. Nanginginig ang mga daliri ni Amara nang dinampot yon. Nagkunwari si Leon na abala sa pag-aayos ng kumot para bigyan siya ng kaunting pribadong sandali. Dahan-dahan niyang binuklat ang notebook at tiningnan ang huling pahina. Natakot akong hindi ka susulat pabalik. Salamat sa pagtitiwala mong ibahagi ang sarili mo sa akin. Sinabi mong natatakot ka sa bukas. Ako rin. Minsan iniisip ko, kapag nakita ng mga tao ang kahinaan ko, titigal silang tingnan ako bilang ako pa rin. Galit ako doon. Pero marahil kung tayong dalawa ay pareho ng hinaharap na hamon sa buhay, hindi na natin kailangang itago to sa isa't isa. Sana maging magkaibigan tayo, Amara. 5. Dalawang ulit niyang binasa at lalo pang humigpit ang dibdib niya. Gusto nitong maging magkaibigan sila. Simula noon, nagsimula na ang palitan nila ng mga sulat ni Cinco at ang palaging tagahatid, si Leon, na masayang nakikita siya na may ibang pinagkakaabalahan. Natutuwa akong sumulat ka ulit. Naintindihan ko ang ibig mong sabihin tungkol sa ayaw mong magmukhang mahina. Madalas akong maging parang invisible na ang nakikita lang nila ay ang sakit at hindi ako. Pero kapag binabasa ko ang mga salita mo, pakiramdam ko mas kaunti akong invisible. Hindi ko alam kung bakit pero nakakatulong. Salamat doon. Amara. Kinabukasan, may dumating muli na panibagong sulat. Mahal na Amara. Sa tingin ko, mas masakit ang invisible kaysa mahina. Kahinaan, nakikita ng tao. Pero invisible, ibig sabihin, hindi ka nila nakikita kahit kailan. Pero nakikita kita. 5. Naninikip ang puso ni Amara. Hindi niya kilala si Cinco. Hindi pa naririnig ang tinig nito. Ngunit parang mas malalim pa ang mga salita nito kaysa sa lahat ng sinabi sa kanya ng iba. Kinagabihan, halos nanginginig ang kamay niya habang sinusulat niya ang tugon. Hi Cinco, siguro tama ka. Mas masakit nga ang invisible. Pero sa tuwing binabasa ko ang sulat mo, pakiramdam ko may saysay ulit ako. Kahit sa maliit na mundo nating dalawa. Hindi ko alam kung kabaliwan to pero nagpapasalamat ako. Lumipas ang mga araw at naging ritmo na ang lahat. Tuwing umaga, may notebook na ibinibigay si Leon. Tuwing gabi, may sagot na isinusulat si Amara. At mas mabilis nang bumubuhos ang mga salita. May mga araw din na magaan ang tono nila. Pareho nilang gusto na makakain na muli ng street food pati na rin ng ice cream. Kahit alam nilang bawal. Mas madalas ka nang umingiti. Komento ni Leon habang inaayos ang IV line. Hindi tanggi niya agad. Oo, huwag ka nang makipagtalo sa isang nurse na taga-masid at mensahero yung dalawa ni Cinco. Tinakpan niya ang bibig ng kumot, ngunit nahuli pa rin ni Leon ang kurba ng kanyang ngiti. Inasar tuloy siya nito. Isang gabi, matapos basahin ang pinakabagong sulat ni Cinco, idinikit ni Amara ang papel sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung sino ka, pero natutuwa akong nandito ka. Kung wala ka, parang walang laman ng mga araw ko. Dahil sa'yo, parang may halagang bawat isang araw na lumilipas dito sa ospital. Nakangiti niyang bulong sa hangin. Yun nga lang, kahit na masaya sila sa mga sulat na natatanggap, hindi naman araw-araw na ganoon. May mga araw na hindi nakakatugon si Cinco dahil sumusumpong na naman ang sakit nito. Ganoon din siya. Pilit na nakikipaglaban sa sakit kahit parang halos mawala na siya ng buhay. Mahal kong Amara, minsan sinusubukan kong alalahanin kung ano ang pakiramdam ng maglakad sa labas nang walang iniintindi. Yung mararamdaman ng araw na sinusunog ang mukha ko o ang hangin na parang itinutulak ako. Hindi ko alam kung muli ko pa itong mararanasan. Pero sana, dumating ang araw na maranasan nating dalawa yon. Aayain kitang lumabas at mamamasyal tayong dalawa, Amara. 5.
Napakurba ang kanyang labi sa isang ngiti. Nanghihina pa siya sa nangyari sa kanya kagabi. Ilang araw din siyang nawala ng malay, kaya masaya siyang nakatanggap muli ng sulat mula kay Cinco. Halos naririnig niya ang boses sa likod ng mga salitang yon, kahit wala siyang ideya kung ano ang tunog nun. Malalim at magaspang ba? Malumanay o mahina? Humihinto ba ito habang sumusulat? Maingat na pumipili ng salita o dumadaloy ba ang mga salita mula kay Cinco na parang hininga lang? Ano kaya ang boses mo, Cinco? Nagpatuloy ang sulatan nila ni Cinco. Isang bagay kung bakit nagpatuloy yon ay dahil nararamdaman niya ang bawat emosyon sa mga sinusulat nito. Mahal kong Amara, galit ako. Hindi ko alam kung tama bang aminin yon. Gusto ng lahat na maging matapang ako, na ngumiti, na patuloy na lumaban. Pero pagod na akong lumaban. May mga gabi na gusto kong nang sigawan ng mga doktor, ang sarili kong katawan, pati na ang Diyos. Bakit tayo? Bakit ngayon? Gusto ko lang naman maging normal at kinamumuhian ko na hindi ko kayang maging ganon. Cinco. Naninikip ang dibdib niya. Ganoon din ang nararamdaman ni Amara. Pero parang kahit anong gawin nila, wala pa ring nangyayari. Ilang araw na niyang iniisip kung ano ang isusulat bilang tugon. Gayunpaman, nauunawaan niya ang saloobin ni Cinco. Pumasok si Leon dala ang kanyang tanghalian at humuhuni ng sintonadong pop song. Ako nang nagdala ng tanghalian mo at may sulat ka ulit mula kay Cinco. Hindi siya natawa gaya ng dati. Nakatitig lang siya sa notebook sa kanyang kandungan. Tumigil si Leon sa paghuni. Uy, ang seryoso ng mukha mo. Anong nangyari? Umiling siya kaagad. Hindi naman masama. Mabigat lang. Mabigat sa pakiramdam na kahit nandito kami, hindi pa rin kami gumagaling. May sakit pa rin kami at kumakapit lang sa kaunting pag-asang meron kami. Nurse Leon, nagagalit ka rin ba minsan? Yung galit na nakakatakot? Tumango-tango ito. Palagay ko, lahat tayo ganun. Basta hindi natin hayaan ang mga sarili natin na lamunin ang galit ngayon. Kinagabihan, kinuha niya ang ballpen. Sumulat siyang muli para kay Cinco. Mahal kong Cinco, alam ko ang ibig mong sabihin tungkol sa galit. Nararamdaman ko rin yon, pero ibang itsura sa akin. Para sa akin, hindi ang sakit ng katawan ang pinakamahirap, kundi ang sakit ng naiiwan. Naisip ko ang lahat ng ginagawa ng mga taong mahal ko sa labas. Patuloy ang buhay nila, samantalang sa akin ay nakapos. Minsan, iniisip ko kung maalala pa nila ako paglabas ko rito, kung makakalabas pa nga ako. Pakiramdam ko, wala ako. Nakalimutan na yata nila ako. Pero sa tuwing binabasa ko ang mga salita mo, parang naaalala ulit ako. Kahit masakit ang lahat, baka pwede pa tayong kumapit para sa isa't isa. Kahit kalimutan tayo ng mundo, baka hindi natin kailangang kalimutan ng isa't isa. Amara. Makalipas ang 2 araw, dumating ang tugon. Mahal kong Amara, salamat. Hindi ko may paliwanag, pero habang binabasa ko ang mga salita mo, parang gumaan. Parang may nakaunawa sa wakas ng mga bagay na hindi ko masabi. Nagagalit ako kasi natatakot ako. Natatakot ako kasi pakiramdam ko mag-isa na lang ako. Pero kung nararamdaman mo rin to, baka hindi pala talaga ako nag-iisa. Hindi ko alam kung anong itsura ng bukas, pero ngayong araw, masaya ako na nandyan ka. Cinco. Idinikit ni Amara ang note sa kanyang labi habang nangingilid ang luha. Masaya siyang nandito ako. Ako rin, masaya akong makausap ng ganito si Cinco. Hanggang isang araw, humiling si Cinco na makipagkita sa kanya. Pareho silang nag-aalala na baka ma-turn off sila sa isa't isa. Alam naman ni Amara na maganda siya, pero namayat na rin ang katawan niya at palaging maputla dahil sa sakit niya. At marahil ay ganoon din si Cinco. Kinakabahan ako, Nurse Leon. Mahina niyang sabi rito. Naglagay ako ng kaunting lip tint. Okay ba sa akin? Bagay ba? Napangiti naman si Leon. Bagay na bagay. Ang ganda-ganda mo nga eh. Umirap naman si Amara. Inuuto mo lang yata ako. Tumawa ito nang tinulungan siyang isakay sa wheelchair. Well, handa ka na bang makita ang iyong mahiwagang pen pal? Nilunok ni Amara ang kaba. Nurse Leon, paano kung
kung madismaya siya, paano kung iniisip niyang ibang itsura ko na mas maganda, mas maayos? Umiling naman ang binata. Amara, tama na. Sa tingin mo ba, hindi siya kabado sa parehong bagay? Maniwala ka, pareho kayo ng alalahanin. Pero, mahalaga pa ba yan? Pareho kayong nakikipaglaban sa inyong mga sakit. Naiintindihan yung isa't isa. Nagkakilala naman kayo sa mga sulat, kaya walang problema. Napayakap siya sa sarili at tila gusto nang umatras. Hindi ko alam kung kaya ko. Lumuhod si Leon sa kanyang tabi at lumambot ang boses nito. Amara, ilang linggo na kayong nagsusulatan. Alam kong kilala ka na niya. Alam niyo nang nilalaman ng inyong puso. Yun ang mahalaga. Hindi naman tungkol sa itsura ang naging ugnayan ninyo. Tungkol naman ang ugnayan niyo sa pagiging totoo sa isa't isa. Bahagya siyang napangiti at dahan-dahang tumango. Habang itinutulak siya nito papunta sa hardin ng ospital, mahigpit na kumapit ang kanyang mga kamay sa armrest. Masyadong malakas ang tibok ng puso niya na para bang buong ward ay nakarinig. At nang makita ni Amara ang isang lalaking nakaupo sa wheelchair, lumakas ang tibok ng kanyang puso. May problema siya roon kaya hinaplos niya yon. Pero ang saya at pananabik na nararamdaman niya, hindi klase ng sakit na makakasakit sa kanya. Maluwag ang hospital gown nito sa payat na katawan. Maputla ang balat, halos lantad ang mga ugat, at may maitim na eyebag sa ilalim ng mga mata. May bonnet din ito sa ulo, ngunit nang lingunin siya ng binata at ngumiti, para bang ngumiti ang araw sa kanya. Itinulak siya ni Leon ng mas malapit. Amara, si Cinco. Ilang sandaling walang salita. Nakatitig lang sina Amara at Cinco, parehong nanginginig na para bang isang maling galaw ay maaring makabasag sa mahikang nakabalot sa kanila. Dahan-dahang tumayo si Cinco at kumapit sa bangko para hindi mabuwal. Nanginginig ang tuhod nito, pero pinilit maging tuwid. Ay, Amara. Bati nito, sabay abot ng 3 piraso ng rosas. Umawang ang bibig niya at tinanggap iyon. Hay, Cinco, salamat. Sa wakas, nakilala na rin kita. Bahagyang lumayo si Leon para makapag-usap sila. Nagtagal ang katahimikan, tanging huni ng mga ibon at pagaspas ng dahon ang bumabalot sa kanila. Napayuko si Amara, biglang nahiya at ginuhit-guhit ng kanyang daliri ang palad. Hindi ka gaya ng iniisip ko. Maingat na wika ni Cinco. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Agad itong umiling at napangiti. Hindi. Ibig kong sabihin, sa mabuting paraan. Iniisip ko lang ang boses mo, ang mga salitang nasa papel. Pero ngayon, totoo ka. Nandito ka at nakausap ko. Matagal na kitang nakikita, pero hindi ko alam kung paano kita lalapitan. Gandang-ganda ako sa'yo. Uminit ang mukha ni Amara. Pilit niyang kinunot ang noo. Parang ayaw niyang maniwala sa mga sinasabi ni Cinco. Kahit ganito ako, marahan niyang itinaas ang kanyang payat na braso at ipinakita ang IV line na nakakabit sa kanya. Hindi ako maganda sa lagay na to. Lumambot ang mga mata ni Cinco. Maganda ka, lalong-lalo na dahil sa ganito ka. Ako hindi ko alam kung anong itsura ko sa'yo. Pangit ba ako, Amara? Of course not. Tutol niya agad. Alam kong gwapo ka. Katulad ko lang na alam kong maganda ako. Maging healthy lang talaga tayo, babalik din ang alindog natin. Nagpipigil naman ng ngiti ang binata. Salamat naman at gwapo ako sa paningin mo. Umiwas naman siya ng tingin, pero sa kaibuturan ng puso ni Amara, parang sinasayaw ang puso niya na palaging nasa alanganin. Sandali silang natahimik. Pareho nilang pinagmasdan ang mga halaman, hanggang si Amara naman ang nagsimula ng usapan. Hindi ka rin gaya ng iniisip ko, bulong ni Amara. May bahid ng biro ang ngiti ni Cinco. Nadismaya ka ba? Hindi, mabilis niyang sagot. I feel good sa tuwing binabasa ko ang mga sulat mo, pero mas nakakagaan pala ng loob kapag nakikita ang ngiti mo. Matamis agad na napangiti si Cinco. Ikaw lang naman ang nagpapangiti sa akin dito. Napairap naman si Amara. Kaya mo ba ako sinulatan kasi crush mo ako? Akala ko ba friends lang? Napanguso naman si Cinco. Bakit?
Hindi ba pwedeng magkaroon ng crush sa kaibigan? Tinitigan ni Amara ang binata at sa unang pagkakataon, hinayaan niya ang sariling matawa. Tumawa rin si Cinco at napailing na lang. Alam mo ba kung ano ang una kong naisip nang mabasa ko ang tugon mo? Biglang tanong ni Cinco. Umiling si Amara. Na heto ang isang taong nakakaunawa. Hindi ang mga doktor, hindi ang mga nurse, kahit ang pamilya ko. Ikaw ang naglagay sa mga salita ng mga bagay na hindi ko kayang aminin ng malakas. Napangiti si Cinco. Napalunok si Amara. Ganon din ang nararamdaman ko. Masaya ako kapag nababasa ko ang mga sulat mo. Pakiramdam ko rin na may nakakaunawa sa akin. Mahigit 1 oras silang nag-usap. Sa simulay kabado, ngunit unti-unting napalitan ng tawa, ngiti, mga katahimikang hindi kailangang punuin. Ikinuwento ni Cinco ang hilig nito sa basketball noong malakas pa. Masaya naman siyang nakikinig. Napatawa si Amara. Matigas na ang ulo mo noon pa man. Palagi namang matigas ang ulo ko. Sagot naman ni Cinco. Ikaw naman. Nag-alangan siya pero umami na rin. Dati akong sumasayaw, majorette, pero ngayon halos hindi na ako makatayo nang hindi nahihilo. Nahihirapan ako kasi mahina ang puso ko. Pero sa tagal na, kaya ko nang kontrolin ang emosyon ko. Pero syempre dumarating ang mga panahong nanghihina ako. Wala pa kasi kaming donor. Pero gusto ng parents ko na mag-undergo ako sa surgery. Kapag nangyari yon, gusto kong makasayaw ulit. Tinitigan siya ni Cinco ng seryoso. Kung ganon, bawal pala sa'yo lahat ng sobrang emosyon. Balang araw kapag gumaling ka, sasayaw ka ulit. At nandun ako, pumapalakpak para sa'yo. Napahalakak si Amara at umaasa na sana nga ay mangyari iyon. Simula noon, kapag may oras, nakikita na sila sa hardin ng ospital. Palagi siyang nakaupo sa wheelchair habang nandoon na si Cinco, nakaupo sa parehong upuan na kanilang unang pinagtambayan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ngumiti ito na nagpainit sa dibdib ni Amara. Na-late ka. Biro ni Cinco habang tinutulak ni Leon papalapit. Hindi ako late. Sagot ni Amara, halos hindi maitago ang ngiti. Sisihin mo si Nurse Leon, ang bagal na sunduin ako. 3 minuto kang late, binilang ko. Nakangiting sabi ni Cinco. Napatawa si Leon. Abat ako pang sinisi. Masyado kayong sabik makitang isa't isa. O sige, iwan ko muna kayo Nakakahiya naman. Baka abala pa ako sa inyo. Muli siyang tumingin kay Cinco at unti-unting nawala ang kaba. Akala niya yung mananatili ang pagkailang ng unang pagkikita nila. Pero unti-unti yung naglaho. Sa simulay puro walang saysay lang ang napag-usapan nila. Tungkol sa panahon, sa mga bulaklak, sa mga nakikita nila. Ngunit hindi nagtagal, bahagyang yumuko si Cinco. Kumikislap ang mga mata na parang may kalokohan. Sige nga. Panimula ni Cinco. Ano yung pagkain na pinaka-namimiss mo ngayon? Nagulat si Amara. Pagkain? Street food. Kwek-kwek sigurado. Umungol si Cinco na parang nasasaktan. Bakit mo pa binanggit? Grabe ko nang namimiss ang fishball at kwek-kwek. Lalo na yung orange na sausawan na bawal sa atin. Napahagikik si Amara at tinakpan ng bibig. Exactly. Yun ang masarap. Delikado sa atin pero masarap. Gusto ko rin sana ng liempo at sisig pero bawal naman kasi sa akin kasi mamantika. Napailing si Cinco. Patay tayo kay Nurse Leon. Mapapanot yun sa atin. Ang cravings natin puro bawal sa atin. At doon sumabog ang tawa ni Amara. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig mula sa sarili. Hindi yun pilit. Hindi yun ngiting pampalubag loob para sa mga nurse. Tunay na tawa yun na magaan at malinis. Para sa isang saglit, parang normal ulit ang lahat. Ano naman ang namimiss mo? Tanong niya ng mahimasmasan. Bukod sa street foods, nagkunwari si Cinco na malalim ang iniisip. Halo-halo, pero dapat dun sa isang tindahan malapit sa school namin dati. Laging makapalang yelo at naglalagay sila ng maraming melon. Pero yung leche flan sa ibabaw, heaven. Lumambot ang tingin ni Amara. Talagang namimiss mo ang buhay sa labas, no? Bawat segundo. Palang talaga tong leukemia ko. Tugon ni Cinco at bahagyang tumahimik. Pero namimiss kong pumasok sa school.
Sabagay, tamad din naman ako mag-aral. Natawa si Amara at umiling. Kaya nga nasa school para mag-aral, tapos tatamarin ka? Nagpatuloy pa ang kanilang mga pag-uusap hanggang sa oras na para bumalik. May kanya-kanya pa kasi silang schedule para sa mga treatment nila. At habang tinutulak siya ni Leon papalayo, napagtanto niya ang isang bagay na matagal niya nang hindi tinatanggap. Sa unang pagkakataon, hindi na nakakatakot ang bukas. Subalit anong gagawin ni Amara kung kay Cinco lang may pag-asa ang bukas? Isang araw, napansin ni Amara si Cinco nang itulak siya ni Leon papasok. Naroon si Cinco, nakaupo sa bangko, tuwid ang likod at hindi na gaanong lubog ang mga pisngi. May kulay muli ang mukha nito, hindi man gaano, pero sapat para ikagulat ni Amara. Mas malinaw na rin ang mga mata ng binata. Hindi na balot ng pagod at nang tumayo para salubungin siya, wala na ang dating nanginginig na kilos. Sandali siyang natigilan. Parang ngumiti si Cinco, bahagyang inangat ang mga braso na para bang ipinapakita ang sarili. Parang gwapo? Napatawa si Amara at marahang umiling. Sige, pagbibigyan kita sa part na yan. Pero parang mas okay ka ngayon at mukhang mas malakas. Sumandal si Leon malapit sa tenga ni Amara. Kita mo, may epekto ng mga gamutan niya. Sabi ng mga doktor, may kaunting pag-asa na. Napilitang ngumiti si Amara. Mabuti naman, pero sa loob-loob niya, kumakabig ang sikmura niya. Sapagkat habang si Cinco ay tila mas lumalakas bawat araw, siya naman ay lalo pang bumibigat ang bawat hakbang. Ang mga gamutan ay lalong sumisip-sip sa kanyang lakas, hanggang pati ang pag-angat ng kutsara ay tila mabigat na. Magkatabi silang naupo sa bangko, halatang halata ang bagong sigla ni Cinco. Mas buo ang boses, mas mabilis ang tawa, at kumikislap ang mga mata tuwing nagsasalita. Alam mo ba kung anong naisip ko ngayon? Bigla nitong tanong. Ano? Sagot ni Amara habang inaayos ang hiblang nakalawit sa buhok niya. Na nakalakad ako papunta rito nang hindi humihinto para huminga. Halata ang pagmamalaki sa boses ng binata. 2 linggo nang nakalipas. Parang imposibleng nagawa ko yun. Ngumiti si Amara ng pilit. Ang galing mo, Cinco. Kuminang ang mga mata nito at sumandal sa bangko. Parang may pag-asa talaga ako. Alam mo yon, yung mga gabing akala ko hindi na ako aabot, bigla na lang parang posible na. Naninikip ang dibdib ni Amara. Gusto niyang maging masaya para sa binata. Masaya naman talaga siya, ngunit may pumipilit na tanong sa loob niya. Bakit si Cinco lang ang binigyan ng ganoong pag-asa? Agad niya yung itinaboy. Nahihiya siya sa sariling iniisip. Nang makabalik sa silid, inasikaso na siya ni Leon. Habang inaayos nito ang kumot niya, mukhang napansin nito ang kanyang lungkot. Tahimik ka ngayon, malumanay na sabi ni Leon. Umiwas ng tingin si Amara. Nurse Leon, gumagaling na si Cinco. Napapaisip ako na bakit sa kanya may improvement, bakit sa akin wala. Amara, ipangako mo, Nurse Leon, sabi niya habang namumuo ang luha sa mga mata. Huwag mong sasabihin sa kanya, kailangan niya ng pag-asa. Ayokong agawin yun sa kanya. Baka kapag nalaman niyang nanghihina na ako, mawalan din siya ng pag-asa para sa sarili niya. Bumuntong hininga si Leon. Pero Amara, ipangako mo, pilit niya habang nanginginig ang tinig. Kapag nagtanong siya, sabihin mong ayos lang ako. Pabayaan mo siyang maniwala na ayos lang ako at hindi lumalala ang sakit ko. Sa huli, tumango na lang ito. Sige, nangangako ako. Hindi ko babanggitin sa kanya pero matalinong tao si Cinco. Mahahalata niya rin ang lagay mo ngayon. Mabilis na pinunasan ni Amara ang mga luha. Gusto niya namang umasang may pag-asa pa. Pero sa tuwing nakakaramdam siya ng panghihina, parang gusto niya na lang bumigay at sumuko. Sa bawat lumilipas na araw, para kay Amara, ang magising sa kanyang higaan sa ospital, ang munting himala na sinasabi sa kanya palagi ni Leon. At masaya siyang magising dahil nakikita niya si Cinco.
Hindi na sila mapaghiwalay. Tinutokso na rin sila ng mga nurse. Walang tigil ang pang-aasar ni Leon at maging ang mga doktor ay inaayos ang kanilang schedule ng gamutan para bigyan sila ng maliit na sandaling magkasama. Basahin mo tong part na to, giit ni Amara. Hawak-hawak ang isang libro na ibinigay ni Leon sa kanila. Magkatabi sila ni Cinco na nakaupo sa couch ng ospital sa kwarto ni Amara. Lumapit si Cinco, sinundan ng mga mata ang pahinang itinuro niya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso gaya ng isang ibong nakakulong habang pumapasok siya sa bulwagan. Tinaasan siya nito ng kilay. Grabe ang cheesy naman yan at ang lalim ng Tagalog. Napairap naman si Amara. Romantic yon. Kailangang i-describe ng ganyan para maramdaman ng readers ang tensyon. Hindi mo ba kita? Makikilala na niya ang pag-ibig ng buhay niya. Umismid si Cinco. Bakit ba kasi romance book yan? Hindi mo naman love life yan. Malakas na tumawa si Amara. Fiction lang to. Saka ano naman, kapag nagbabasa ka ng romance book, maganda kasi once na nagmahal ka. May idea ka na. Tumaas ang mga kilay ni Cinco at tinapon ang binabasa nito. Sige na nga, basahin natin. Baka matutunan ko kung paano maging lover boy sa crush kong maganda. Amara nga yung pangalan ng crush ko. Agad namang namula si Amara. Nang mapansin niya ni Cinco, bahagya nitong pinisil ang kanyang pisngi. Kaya nahampas niya na lang ang binata. Alam talaga nito kung paano babanat para maapektuhan siya. Isang gabi, palihim na nagdala si Leon ng maliit na supot ng chichirya. Sobra kasi nilang kinukulit ni Cinco si Leon. At mabuti na lang, pumayag ito. Pero pumili pa rin ito ng snacks na hindi gaanong makakasama sa kanila. The best ka talaga, Nurse Leon. Bulong niya rito. Kaya sure ako magiging doktor ka eh. Napairap naman si Leon. Nang bola ka pa. Sige na't mag-date na kayo ng bebe mo. Makalipas ng isang oras, magkatabing nakaupo sina Amara at Cinco sa kanyang kama. Nasa pagitan nila ang chichirya habang nanonood ng movie sa TV. Tahimik silang kumakain, pinipigil ang tawa tuwing may dumadaang nurse. Parang illegal to? Bulong ni Amara habang kumikislap ang mga mata. Pareho kasing matigas ang ulo natin. Bulong pabalik ni Cinco sabay subo ng 2 piraso. Tinakpan ni Amara ang bibig para pigilin ang tawa. Ang mga pigil na halakhak nila ang pumuno sa silid at yon ang alaalang alam ni Amara na babaunin niya. Minsan, kapag tahimik na ang ward at tila natutulog na ang lahat, nagsasalitaan silang magbulungan sa magkabilang dulo ng pasilyo. Gising ka pa ba? Tanong ni Cinco. Malamang, pabulong na tugon ni Amara. Para silang mga siraulong nagkakwentuhan sa dilim. Dapat natutulog na sila pero mga pasaway pa rin sila. Hanggang sa marinig nila ang boses ni Leon. Oy, kayong dalawa, matulog na kayo. Naghaharutan pa kayo. Nagmamadali sila ni Cinco na bumalik sa kanya-kanyang silid. Ngunit kahit ganoon, hindi sila makapigil sa ngiti. May mga pagkakataon din na aksidente lamang ang pagdampi ng mga daliri nila habang inaabot ang isang libro o ang saglit na hawak kapag sabay silang kukuha ng merienda. Ngunit hindi nagtagal, naging sinasadya na. Hinahanap na nila ang mga palad ng isa't isa. Kapag naglalakad sila ng marahan sa labas, magkahawak na ang kamay nila palagi. Hanggang isang hapon, humarap si Cinco sa kanya. Seryoso ang ekspresyon at nawala ang pilyong ngiti. Amara, mahina nitong simula. May kailangan akong sabihin. Kinabahan si Amara. Ano yon? Huminga ito ng malalim. Hindi ko akalaing makakahanap ako ng isang tao dito na magiging kasangga ko sa lahat ng bagay. Sa lugar na parang laging pagtatapos ang idinidikta sa akin. Pero ikaw ang simula ko. Pinatawa mo ko nung akala ko hindi ko na kaya. Binigyan mo ako ng pag-asa nung gusto ko nang sumuko. At ngayon ay napagtanto ko na mahal kita. Mahal kita, Amara. Natigilan si Amara. Malakas ang tibok ng puso niya at nababalot ng luha ang paningin. Bahagya niyang hinagod ang dibdib sa pinaghalong saya at lungkot. Mahal? Mahal mo ko? Mahina niyang tanong. Tumango si Cinco
at mas hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Buong puso kitang minamahal, Amara. Nanginginig ang labi niya. Pinangarap niya ang sandaling yon. Ngunit ang katotohanan ay nakapangingilabot na sa sobrang ganda. Dahil ang gandang yon, isa ring gandang kinatatakutan niyang mawala. 5. Halos mabasag ang tinig niya. Mahal din kita. Nanlaki ang mga mata na 5, saka lumambot ang tingin sa kanya. Puno yun ng ginhawa at galak. At bago pa makapag-isip si Amara, bago pa makapigil ang takot, yumuko na si 5. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa banayad, nanginginig at hindi siguradong paraan. Paghiwalay nila, dumaloy ang luha sa pisngi ni Amara. Mahal kita. Ngumiti si 5 na naiiyak na rin. Mahal din kita. Pareho tayong gagaling. Mamumuhay tayo ng normal at magagawa ang mga gusto natin ng magkasama. Nang gabing yon, nakahiga si Amara sa kanyang kama. Hawak niya ang labi at hindi makalimutan ang halik na pinagsaluhan nila. Pakiramdam niya isasabog sa tuwa ang puso niya. Ngunit sa ilalim ng tuwa, gumapang ang takot sapagkat ang pagmamahal ay nangangahulugan na may bagay siyang pwedeng mawala. Paano kung gumaling siya at ako'y hindi? Paano kung ako ang mawala? Iiwan siyang puno ng alaala at hindi natupad na pangako. Sumakit ang dibdib ni Amara. Pumihit siya at niyakap ang unan habang naluluha. Mahal ko siya at dahil mahal ko siya, lalo akong natatakot. At kung kailan masaya na ang kanyang puso, doon din naman ang hihina. Mabigat na ang kanyang katawan at hindi na niya kayang labanan. Bawat paghingay mababaw, niyakap niya ang manipis na kumot. Nanginginig kahit mainit naman sa ward. Pagpasok ni 5, pinilit ni Amara na umupo ng tuwid. Ngunit bigo ang kanyang mga braso. Umuga siya sa pagod. Agad lumapit si 5, naupo sa tabi niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Huwag mong puwersahin ang sarili mo, mahal. Tinitigan niya ang mga mata nito. At bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. Mas malakas na ang anyo ni 5 ngayon at may kulay na ang pisngi. Patawarin mo ko. Mahina niyang bulong at halos matabunan ang beep ng monitor. Para saan? Kunot noong tanong ni 5 at hinaplos ang mukha niya. Paulit-ulit na hinalikan ng kanyang noo. Dahil ganito ako. Dahil hindi kita masabayan sa pagaling mo. Pinilit niyang umiti, ngunit nanginginig na ang tinig. Umiling ito ng mariin at mas idinikit ang sarili sa kanya. Huwag na huwag kang hihingi ng tawad. Dito ka, yan lang ang mahalaga. Lalaban tayo, mahal. Kakayanin mo, kakayanin natin. Naninikip ang dibdib niya, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa bigat ng damdamin. Gusto niyang maniwala, gusto niyang isipin na sapat ang presensya nito. Pero hanggang kailan siya aasa? Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang mga magulang ng tahimik. Tumango ang papa niya kay 5, isang tahimik na pagkilala sa binatang naging sandigan niya. Sa bungad, nakatayo ang bunsong kapatid niyang si Miguel, nalulungkot nang makita siya. Pa, mahina niyang tawag. Ayaw niyang makita ang lungkot sa mukha ng mga ito. Ayaw niyang maramdaman na para bang unti-unti na siyang nawawala sa mga mahal niya sa buhay. Lumapit ang kanyang ina, inayos ang kumot habang pinipigil ang luha. Kakausapin pa natin ulit ang mga doktor bukas. Baka may iba pang paraan, may bagong gamutan. Nakausap na rin namin si Tita Meli na nasa US. Gagawa na rin sila ng paraan para matulungan tayo. Hinawakan ni Amara ang kamay nito. Huwag kayong masyadong mag-alala. Pakiusap basta nandito lang po kayo. Pag-alis ng pamilya niya, dumikit si Amara kay 5. Ang payat na katawan niya ay nanginginig habang marahan siyang niyakap ng binata. Maingat ito na parang baka mabasag siya. Nanginginig ka. Bulong ni 5 at idinampi ang pisngi sa kanyang buhok. Hindi ko mapigilan, naluluhan niyang sabi. Pagod na ang katawan ko. Mas hinigpitan nito ang hawak. Kung ganon, yayakapin kita hanggang maging payapa ka ulit.
Pumatak ang luha niya. 5. Kung sakaling matulog ako at hindi na magising, napalunok si Amara. Mangako ka na magmamahal ka ulit. Mangako ka na maghahanap ka ulit ng ibang babaeng mamahalin. Naniga si 5. Dahan-dahan itong lumayo ng kaunti para tingnan ang mukha niya at nag-aalab ang mga mata. Huwag mong sabihin yan. Halos pasigaw, ngunit nanginginig ang tinig ni 5. Huwag mong sasabihin yan. Kailangan, giit ni Amara at pinisil ang kamay nito gamit ang natitirang lakas. Kailangan kong malaman na hindi ka mag-iisa. Natatawa ka ulit kahit wala na ako. Sa wakas, bumigay ang mga luha ni 5. Umiling ang binata ng mariin. Hindi, walang makakapalit sa'yo, Amara. Hindi mo ba naiintindihan? Ikaw lang ang para sa akin. Mabubuhay ka pa ng matagal. Huwag mong sabihin yan. Napasinghap naman siya. Pero ayokong umasa ka sa akin. Kung wala na ako, sakit lang ang may iwan sa'yo. Ayoko ng ganon. Mas pipiliin ko pang sakit ng pagkawala mo kaysa sa kawalan ng pagmamahal mo. Sagot ni 5 at idinoldol ang kamay niya sa dibdib nito. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso ng binata. Lalaban ka. Ikaw ang naging dahilan ko kung bakit pa ako lumalaban. Kaya sana, huwag kang sumuko. Please. Napahikbi na lang si Amara. Niyakap niya ito ng mahigpit at tinatago ang mukha sa dibdib. Gustong-gusto niya pang mabuhay. Gustong-gusto niya pa na maranasan ang magagandang bagay sa mundo. Nais niyang mabuhay para sa kanyang pamilya at para kay 5. Gusto niyang mangako, pero Diyos lang naman ang may hawak sa buhay niya. At hindi sigurado si Amara kung ibibigay sa kanya ang himalang iyon. Sa kabilang banda, nagsimula ng umaga sa karaniwang ingay ng ward. Ngunit sa silid ni Amara, kakaiba na ang kaganapan. Pumasok si 5 sa silid ni Amara na may ngiti sa mga labi. Ilang linggo na nakalipas, simula nang makalabas ito ng ospital. Patuloy pa ang gamutan pero umayos na ang kanyang lagay. Nakaalis na siya sa ospital. Gayunpaman, bumabalik pa rin ang binata para makita si Amara. Magandang umaga, Amara. Mahina niyang bati, gaya ng nakasanayan. Mahal ko, may balita ako sa'yo. Pumapasok na ako ulit sa school. Ngunit hindi gumalaw si Amara. Bahagya lamang na umaangat at bumababa ang dibdib nito sa ilalim ng manipis na kumot. Bahagyang nakabukang labi, ngunit nanatiling nakapikit ang mga mata. Amara? Kinapitan ni 5 ang kamay nito at bumilis ang tibok ng puso. Leon! Nurse Leon! Agad na pumasok si Leon nang marinig ang tawag ni 5. Sumunod ang mga doktor. Mabilis at sanay ang mga kilos. May mga pagsusuri, inilawan ang mga mata ni Amara at tiningnan ang mga makinang isinaksak. Nakatayo si 5 sa sulok at parang mababaliw na habang pinapanood ang ginagawa sa babaeng mahal niya. Sa wakas, humarap ang isang doktor. Nasa comatose state na siya. Kailangan na siyang dalhin sa ICU. Tawagan niyo na ang guardian ni Amara. Parang tumama sa dibdib ni 5 ang mga salita. Bumagsak siya sa upuan habang hawak ang ulo. Mula noon, tumanggi si 5 na umalis. Ayaw niyang pumasok sa school at gusto na lang bantayan ang dalaga. Naiintindihan naman siya ng mga magulang at binigyan siya ng oras. Saglit ka lang mapapapasok sa ICU. Halos tumira ka na rito. Umuwi ka na sa inyo at magpahinga. Pangako, tatawagan kita kapag nagising na si Amara. Sabi sa kanya ni Leon. Ayokong umalis. Gusto ko nandito ako kapag nagising siya. Mahinang sabi ni 5. Naririnig niya ako. Alam ko naririnig niya ako. Tuwing gabi, may binabasa si 5 para kay Amara. Hindi niya hinayaang lamunin siya ng lungkot. Mahal kita. Bulong niya sa natutulog lang na si Amara. Wala akong pakialam kung marinig mo ito ng 1,000 beses. Ulitin ko pa rin. At nandito ko bukas at sa makalawa at hanggat kailangan. Dahil sa'yo ko, Amara. Kahit hindi ka magising, sa'yo pa rin ako. Nandito pa rin ako. Hinalikan niya ang mga daliri nito, sabay ng mga luha niyang bumagsak na lang. Samantala,
Pumipintig na ang pilik mata ni Amara sa maliwanag na ilaw ng silid ng ospital. Sa isang sandali, wala siyang maramdaman. Para siyang nakalutang. Dahan-dahan, nagsimulang maglinaw ang isip niya. May mukha na yumuko papalapit. Isang kamay ang mahigpit na humawak sa kanya. 5? Bulong ni Amara. Lumuluha si 5 at nakangiti habang umiiyak. Amara, gising ka. Salamat sa Diyos. Salamat. Maya-maya, tiningnan na siya ng mga doktor. Stable na siya, pero alam niyang hindi pa siya maayos. Kumikislap ang mga mata ni Amara. Pinagmamasdan ang silid. Ngayon lang ako nagising? Tanong ni Amara, halos hindi makapaniwala. Huminga ng malalim si 5. Oo, ilang linggo ka ng tulog. Pero bumalik ka. Gagaling ka't magiging maayos ka ulit. Sinubukan niyang umiti, ngunit may pangamba siyang nararamdaman. Alam niyang mahina pa rin ang kanyang puso at hindi niya alam kung hanggang kailan pa siya bibigyan ng oras ng Diyos sa mundo. 5, alam kong stress ka na. Umuwi ka na muna para makapagpahinga ka. Hinaplos niya ang buhok ni 5. Umiling naman ang kanyang boyfriend at napangiti. Naiintindihan naman ang mga magulang ko. Saka nagpapahinga naman ako. Ikaw ang pahinga ko, mahal. Gusto ko lang talaga na palagi kitang kasama. Mataman niyang tiningnan si 5. Ramdam niyang pagmamahal nito at hindi niya alam kung paano susuklian yon. Gayong ganoon pa rin ang kalagayan niya. Sabi ni Nurse Leon, hindi ka umalis simula nang makoma ako? Sabi ni Amara. Napabuntong hininga ito. Ayos lang naman. Gusto kong kapag nagising ka, nandito ako sa tabi mo. Marahan siyang umiling. Ayokong tumigil ang buhay mo para sa akin. Nagkasakit ka rin. Unti-unti ka nang gumagaling. Dapat bumabawi ka sa buhay mo, sa mga bagay na gusto mong gawin. Tumahimik sandali ang silid. Hindi nakapagsalita si 5. Tanging ang tahimik na huni ng hangin mula sa aircon at ang malumanay na beep ng monitor ng puso ni Amara ang maririnig. Hawak ni 5 ang kanyang kamay na para bang ayaw ng bitiwan. 5, wika ni Amara. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo, pero natatakot ako. Natatakot akong mawala, maging malungkot ka, na maiwan kitang mag-isa. Ayoko rin naman na mawala mo ang sarili mo nang dahil sa akin. Ngumiti si 5, ngunit may bahagyang lungkot sa mga mata nito. Hindi mo naman ako mawawala, mahal. At kahit anong mangyari, nandito pa rin ako. Napabuntong hininga si Amara. Mahirap, alam mo yon. Kahit sandali lang kapag nag-iisa ako dito sa ospital, naiisip ko, paano kung hindi sapat ang panahon natin? Paano kung hindi na ako bigyan ng panahon na makasama ka? Hinawakan ni 5 ang pisngi niya. Araw-araw kong ibinapanalangin, nabigyan pa tayo ng panahon. Ang importante, nandito tayo ngayon. Sa bawat tibok ng puso mo, nandito ako. Tahimik nilang pinagmasdan ng isa't isa. At sa mga sandaling yon, tila tumigil ang oras. Ramdam ni Amara ang init ng kamay ni 5, ngunit kasabay ng init na yon ay ang takot sa hinaharap. Sa mga bagay na wala siyang kontrol. 5, gusto kong maging totoo sa'yo, wika ni Amara. Pero baka mas masakit para sa'yo kung mananatili ka rito at alam mong hindi ko alam kung magiging maayos ang lahat. Bakas ang lungkot sa mga mata ni 5, pero naroon pa rin naman ang pag-asa. Hindi ko iniisip na masakit para sa akin, mahal. Sa katunayan, gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, pipiliin kong kasama ka. Kahit mahirap, kahit may sakit, kahit may takot, pipiliin pa rin kita. Dahan-dahan niyang niyakap si 5. Masidhin itong hinagod ang ulo niya. Parang sinasabi ng yakap ang lahat ng salitang hindi niya kayang ilabas. 5, malumanay na tinig ni Amara. Hindi ko alam kung sapat ang lakas ko para gawin to, para tanggapin ang lahat ng mangyayari. Paano kung hindi ako magtagumpay? Nangingilid ang mga luha ni 5. Parang kahit ito, wala na lang maisagot sa mga pangamba niya. Kaya muli na lang yumakap ng mahigpit ang binata. Napapikit si Amara at sa kanyang isipan, naalala niya ang lahat ng sandali na magkasama sila. Mga tawanan, ang mga simpleng hapunan, ang mga gabing magkatabi silang nagkukwentuhan.
Lahat ng yon, kahit sa gitna ng sakit at pangamba, ay nagbibigay ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. 5. Nanginginig ang boses niya. Minahal mo talaga ako kahit ganito ako? Kahit mahina, kahit may sakit? Bakit? Minahal mo rin naman ako sa pinakalugmok na bahagi ng buhay ko. Pinalakas mong loob ko, kaya gusto kong gawin yun sa'yo. Sagot ni 5 at mas niyakap siya ng mahigpit. Nanatili pa rin talaga sa tabi niyang binata at pinapahalagahan niya yon. Gayunpaman, hanggang kailan mananatili si 5 sa kanya? Paano ito makakausad kung palaging sasabay sa kanya? Hanggang dumating ang balita na magpapabago sa mga takbo ng kanilang buhay. Amara, maingat na panimula ng kanyang ama. Meron kaming balita. Magandang balita. Bahagyang ikiniling ni Amara ang ulo at may munting kislap ng kuryosidad sa kabila ng panghihina. Balita po? Oo, sagot ng nanay niya habang naluluha. Ang mga kamag-anak natin sa Amerika, nakipag-ugnayan sila. May nakausap na silang may-ari ng ospital doon at sinabi nila na ikalawa ka na sa pila para sa heart donor. Tutulungan nila tayo sa pagpapagamot mo. Parang kumirot ang dibdib ni Amara. Talaga po? Oo, pagkumpirma ng tatay niya. May chance na tayo, Amara. Gagaling ka na, anak. Tumulo ang mga luha ni Amara. Sobrang tagal na nilang hinihintay yon. Sa wakas, ma-ooperahan na rin siya. Kahit paano, lumalaki na ang kanyang pag-asa. Gustong-gusto niya na rin kasing gumaling sa sakit niya. Batid niyang napapagod na ang kanyang mga magulang, subalit kahit isang beses, hindi niya nakitang sumuko ang mga ito. Palaging gumagawa ng paraan para lang ilaban ang buhay niya, kaya anong karapatan niyang sumuko? Subalit mukhang sa buhay ni Amara, may kailangan siyang isuko. Masaya po ako pero nilunok niya ang bigat na nararamdaman. Pero si 5 po, nauunawaan naman agad siya ng kanyang ina. Alam namin anak, alam naming mahirap siyang iwan. Hindi ko po siya basta maiwan, bulong niya habang nanginginig ang tinig. Magaling na siya ngayon, malaya na, at ako ganito pa rin. Pero mahal ko po siya, hindi ko po kayang isipin na iiwan ko siya. Bahagyang humigpit ang hawak ng kanyang ina. Naiintindihan namin, Amara. Hindi ito madali. Pero ngayon, tungkol ito sa'yo, sa kalusugan mo, sa pagkakataon mong mabuhay. Oo, mahal ka ni 5. Pero sa tingin ko naman, gugustuhin niyang samantalahin mo ang pagkakataong to. Mauunawaan ka niya kahit masakit. Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Amara at isinubsob ang mukha sa balikat ng ina. Maghihintay sa kanya si 5 at doon siya mas nasasaktan. Ayaw niyang maghintay ito, itigil ang sariling mundo para sa kanya. Wala rin namang kasiguraduhan sa lahat ng posibilidad na pwedeng mangyari sa kanya. Lumuhod din ang kanyang ama sa tabi ng kama at maingat na isinuksok ang ilang hibla ng buhok sa kanyang tenga. Anak, matagal ka nang lumalaban at napakatapang mo. Ngayon, panahon na para ipaglaban mo ng buo ang sarili mo, ang buhay mo, lahat ng mga bagay na gusto mo pang gawin. Ang pagkakataong to, napakahalaga. Huwag mo nang sayangin. Sumandal si Amara sa unan at patuloy ang pag-agos ng luha habang pinoproseso ang balita. Nalulungkot na agad siya para kay 5. Kinagabihan, dumating si 5. Kagagaling lang nito sa school at maraming kwento sa kanya. Nakangiti naman siya at nakikinig. Sinusulit na makita ang mukha nito, marinig ang boses, halakhak at bawat kwento. Amara, ang lungkot mo naman. Pansin ni 5 sa kanya. Mahina siyang tumawa. Ngumingiti naman ako. Ngumuso si 5 at mataman siyang tiningnan. Ako naman, medyo malungkot. Ang tagal ko nang walang kiss. Nagawa pa rin humalakhak ni Amara kahit na parang nadudurog ang kanyang puso. Ang laki naman ng problema mo. Halika, ikikiss kita. Akin na yung pisngi mo. Ngiti-ngiti naman ang binata at agad na inilapit ang pisngi. Mahina siyang tumawa at hinaplos ang mukha nito. Dadampi na sana ang mga labi niya sa pisngi nito, pero bigla itong humarap. Mga labi tuloy nila ang nagdampi.
Pasaway? Usal ni Amara. Napapikit siya. Mahal kita. Bulong ni Cinco at muli siyang hinalikan. Malalim pero marahan ang bawat galaw ng labi ni Cinco sa kanya. Naramdaman niya ang mga kamay nito sa likod at pisngi niya. At habang pinagsasaluhan nila yon, naninikip ang dibdib niya sa lungkot at sakit. Dahil alam niya na hindi siya pwedeng maging makasarili. Hindi pwedeng paasahin at paghintayin niya ito. Si Cinco na nakalaya na sa sakit nito at mas dapat na mabuhay ng mas masaya sa mundo. Nang tumulo ang mga luha ni Amara at naramdaman yon ng kanyang boyfriend, tumigil ito sa paghalik. Pareho silang hinihingal ng sandaling yon. Nakakunot lang ang noo ni Cinco habang pinagmamasdan ang kanyang mukha. Napapikit si Amara nang punasan nito ang mga luha niya. I love you. Hinalikan pa ni Cinco ang kanyang noo. Nasasaktan ako kapag nakikita kitang umiiyak. Tahan na mahal. Huminga ng malalim si Amara habang nanginginig ang boses. Cinco, may pagkakataon na ako. May heart donor na sa Amerika. Tinulungan na kami ng mga kamag-anak namin doon. Nanlaki ang mga mata ni Cinco. Donor? Talaga? Amara, napakagandang balita niyan. Gagaling ka. Mabubuhay ka. Tumango si Amara habang nangingilid naman ang luha sa mata. Oo, siguro. Pero kailangan kong umalis. Iiwan kita. Nabitin ang hangin sa pagitan nila. Bumagsak ang mga kamay ni Cinco sa gilid. Okay lang. Pero tawagan na lang siguro. Hindi ganon. Kailangan kitang iwan ng tuluyan. Sagot niya habang nanginginig ang tinig. Mag-break na tayo. Umawang ang bibig ni Cinco. Agad nitong inabot ang kanyang kamay. Nanginginig ang mga labi nito at pilit hinuhuli ang mga tingin niya. Mahal, ano bang sinasabi mo? Namamaos na tanong ni Cinco. Mas lalo nitong hinawakan ang kamay niya at hinigit siya pabalik. Anong makikipag-break? Ayoko. Napakagatlabi si Amara. Pero gusto ko na maghiwalay na tayo. Pero bakit? Ramdam niya ang hininga nito sa kanyang pisngi at ang desperasyon sa boses. Kung nag-aalala ka na magkakalayo tayo, pwede naman tayong magtawagan. Pwede rin ako maghintay. Kaya ko yun. Pinaglaruan niya ang mga daliri. Cinco, mga bata pa tayo. Marami pang pwedeng mangyari sa'yo habang naghihintay. Sa akin, habang umaasang mabubuhay pa. Hindi tayo sigurado at ayaw kitang itali sa pag-ibig mo sa akin. Ngayon mo palang nai-enjoy ang buhay mo. Ayokong ipagkait sa'yo yon at aksayain mo ang panahon mo sa paghihintay mo lang sa akin. Umiling si Cinco. Yumakap sa kanya at sinubsob ang mukha sa kanyang leeg. Naramdaman ni Amara ang luha ng binata roon. Napapikit siya at hinawakan ito sa mga braso para sana itulak, pero ayaw naman ni Cinco'ng lumayo. Mahal na mahal kita, Cinco. Alam kong alam mo yon, pero magaling ka na, malusog ka na, nakakasabay ka na ulit sa takbo ng buhay na gusto mo. Ang dami mo pang kayang gawin. Gusto kong mabuhay ka ng buo, maging masaya ka kahit wala na ako sa tabi mo. Ayokong mabuhay ka sa paghihintay, sa pag-aalala, sa pagpigil sa sarili mo dahil lang sa akin. Gusto ko ring isipin mo ang sarili mo. Umiling si Cinco at napahikbi na lang. Hindi ko gusto yun. Hindi ko kayang mawala ka. Pinilit niyang iangat ang mukha ng binata. Lalaban ako, Cinco. Ipinapangako kong lalaban ako hanggang sa huli. Pero hindi patas na itali kita sa akin habang nasa ospital lang ako. Hindi sigurado kung makakaligtas. Nabigyan ka ulit ng buhay. Gusto kong magamit mo yan ng buo. Pakiusap. Intindihin mo naman ako. Namumula na ang mga mata nito sa pag-iyak. Naiintindihan ko naman, Amara. Pero hindi ibig sabihin, naiiwan mo ko ng ganito. Kaya kong sumabay sa takbo ng buhay ko. Pero okay rin sa akin na nasa akin ka. Mahal kita kaya ako nag-aalala. Kaya tinatalik ko sa'yo ang sarili ko. Hindi ka nagiging makasarili. Desisyon ko naman to at hindi ko pagsisisihan. Amara, please. Ayoko na maghiwalay tayo. Nabigyan ako ng buhay. Gusto kong maging masaya. At alam ko na mas may kahulugan ang saya kapag nanatili ako sa'yo. Sinapo niya ang mukha nito. Walang awat na rin ang mga luha ni Amara.
Gusto niyang panghawakan ang mga sinasabi ni Cinco pero ayaw niyang isugal yon. Mahina ang kanyang puso, marami pa silang pagdaraanan. Kaya natatakot siyang hawakan si Cinco ng mahigpit kahit na mahal niya ito. Please, tama na. Pinunasan ni Amara ang mga luha ng binata. Kung tayo ang para sa isa't isa, tayo pa rin mahal. Mas lalong humikbi si Cinco at sumubsob sa kanyang mga kamay. Amara, gusto kong mabuhay na hindi ka umaasa sa akin. Alam kong naging mabigat ang buhay mo dito sa ospital. Katulad ko, nakipaglaban ka rin sa sakit mo ng ilang taon. Kaya magiging masaya ako kung mabubuhay ka ng masaya. Na hindi ako ang kasama sa mga iniisip mo, sabi niya pa rito. Kinuha muli ni Amara ang mukha nito at napangiti. Masaya akong nakilala kita. Masaya ako na binigyan natin ng pag-asang isa't isa. Mahal kita. Salamat sa pagmamahal pero ang pag-ibig nating dalawa hanggang sa bawat sulok na lang ng ospital. Hanggang sa panahong mahina tayo at hindi na umaasa sa bukas. Mahal kita, Amara. Umiling si Cinco. Maghihintay ako kahit walang kasiguraduhan. Kahit na magkahiwalay tayo ngayon, hihintayin pa rin kita. Niyakap niya na lang si Cinco. Sinulit nila ang oras na yon. Alam nilang mahal nilang isa't isa. Pero bibigyan niya ito ng option na wag na rin siyang panghawakan. Dahil kung hindi niya ito pakakawalan, mas masakit kung hindi matupad lahat ng inaasahan nila. Kinabukasan ng umaga, tinutulak na ng kanyang mga magulang ang wheelchair ni Amara palabas ng ospital. Naglakad si Cinco sa tabi niya, mahigpit na nakahawak sa kanyang mga kamay. Alam na ng pamilya nila na magkahiwalay na sila at talagang sinusulit na lang ang mga huling sandali. Tumawag ka sa akin, ha? Sabi ni Cinco. Bahagyang umiling si Amara. Hindi, napag-usapan na natin to, Cinco. Baka lalo ka lang ma-stress sa mga malalaman mong nangyayari sa akin sa US. Malusog ka ngayon, may sarili kang buhay. Mabuhay ka, tumawa ka, maging malaya ka. Yan ang pinakamagandang paraan para mahalin mo ko habang wala ako. Hinawakan ni Cinco ng mas mahigpit ang kanyang kamay. Susubukan ko, pero hindi to magiging madali. Alam ko, bulong niya at idinikit muli ang noo sa noo nito. Alam ko pero gusto kong mabuhay ka ng buo at babalik ako. Lalaban ako, Cinco. Nangangako ako. Tumango ang binata kahit umagos na ang mga luha sa pisngi. Maghihintay ako. Maghihintay ako na makita kang masigla ulit. Na maayos ka ulit. Kahit hindi na ako. Kahit hindi mo na ako tanggapin. Basta makita lang kitang gumaling at ginawa rin ang mga bagay na gusto mo. Matagal silang nanatiling magkahawak. Magkasabay na tumutulo ang kanilang mga luha. Dahan-dahan, inikot na ang wheelchair ni Amara papalayo at huling beses siyang lumingon sa lalaking naging kanyang mundo. Nanatiling nakatayo si Cinco, nakataas ang kamay sa pamamaalam, hanggang sa tuluyan na itong naglaho sa paningin ni Amara. Nang makarating sa US, ospital na naman ang kinabagsakan ni Amara. Gayunpaman, may mas malaking pag-asa na. At kahit natatakot siya sa operasyon, umaasa siya at nananalangin sa Diyos na sana ay maging successful yon. Pero nang ipikit ni Amara ang mga mata, may magbabago na pala sa takbo ng kanyang buhay. Makalipas ang 8 taon, nakatayo si Amara sa arrival gate ng airport. Isang maleta sa isang kamay at mahigpit na hawak ang passport sa kabila. Paglabas niya sa sliding glass doors, sumalubong agad sa kanya ang maalinsangang hangin ng Maynila. Nakalimutan na niya ang amoy ng hangin doon, pero masaya siyang muling bumalik pagkatapos ng 8 taon. Bahagya niyang hinagod ang dibdib, mas malakas at mas matatag na ang puso niya ngayon. Mahina siyang bumulong at tiningnan ng paligid. Nakauwi na rin ako. Finally, naghihintay na ang kanyang mga magulang na nasa Pilipinas na. Nauna kasing umuwi ang mga ito kaysa sa kanya. Nang makita siya ng mga ito, kumaway agad sa kanya. Anak, wow, you look so great. Nakangiting sabi ng kanyang ina. Mahinang natawa si Amara at pinipigilan ang sariling luha. Masaya po akong nakauwi na ako. Sumama sa yakap ang kanyang ama. Glad you're safe. Halina kayo. Nasa kotse ang kapatid mo. Ayaw sumama dito sa loob at naghihintay sa parking lot. Tumango siya at humawak sa mga magulang niya.
Ang mga taon sa Amerika ay mabigat. Gamutan, mga gamot at rehabilitation, ngunit naroon siya ngayon, buo at buhay sa edad na 26. Para bang panaginip ang lahat, isang realidad na noon ay tila imposibleng abutin. Ngunit sa ilalim ng kagalakan, may tahimik na kirot na kumakain sa kanyang puso. Nasa sistema niya pa rin si Cinco. Sa biyahe pa uwi sa kanilang bayan, ipinatong ni Amara ang noo sa salamin ng kotse. Hindi na siya umaasa na siya pa rin ang mahal ni Cinco. Gusto niya lang talaga itong makita at makamusta. Pero impokrita siya kung sasabihin niya na wala ng maliit na bahagi sa kanya na umaasang sana siya pa rin, na sana naghintay ito. Pinagmasdan siya ng kanyang ina. "Anak, tahimik ka." Napilitang ngumiti si Amara. "Pinaprocess ko lang po na finally ay may sarili na po akong normal na buhay." Sumilip ang ama niya mula sa manibela. Ibang pakiramdam, hindi ba? Pagkatapos ng lahat ng taong malayo ka at nakikipaglaban sa sakit mo. "Opo," pag-amin ni Amara. "Parang pareho pero bago. Para po akong bumalik sa lugar na dati ko lang pinapangarap kapag nakahiga ako sa kama ng ospital." Hinaplos ng nanay niya ang braso niya. "Unti-unti nang natutupad ang mga pangarap mo. Pero iniisip mo pa rin ba si Cinco?" Kumalabog ang puso niya. "Hindi naman po siya nawala sa isip ko, Mama. Pero hindi na rin naman po ako umaasa na maging kami ulit. Gusto ko lang po na malaman kung ano ang lagay niya ngayon." Mahinang bumuntong hininga ang kanyang ama. Walang taon na anak. Nagbabago ang mga tao. Nagbabago ang buhay. "Alam ko po," mabilis niyang tugon. "Alam kong hindi ko po pwedeng asahan na pareho pa rin ang lahat." Kaya naman, sinubukan niyang makontak si Cinco. Mayroon naman silang common friend, kaya madali siyang nagkaroon ng impormasyon dito. Ang balita niya, may minamanage itong coffee shop. Kaya doon siya nakipagkita. Nakapag-message na rin naman siya kay Cinco at pumayag itong makipagkita. Kaya habang naghihintay, labis ang kaba na nararamdaman ni Amara. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tasa ng cappuccino. Malakas at matatag ang pintig ng kanyang puso. Isang regalong galing sa taong hindi niya na makilala, ngunit nagbigay sa kanya ng 8 taon pang mabuhay. Hanggang sa pumasok na si Cinco, hindi na ang maputla at marupok na binatang naaalala niya na may nakakabit na dextrose. Isang ganap na lalaki na ngayon si Cinco, malapad ang balikat sa ilalim ng simpleng puting polo. Healthy na ang kutis at may confidence na sa bawat galaw. Binago ito ng panahon at halos hindi na makilala. Ganoon din naman si Amara. Nagbago na rin siya. Amara? Nakangiti nitong tanong. "Ako nga," mahina niyang sagot. "Masaya akong makita ka ulit." "Masaya rin akong makita ka na buhay. Masigla at masaya." Puno ng kabaitan na sabi nito. Nabasa ng luha ang mga mata ni Amara. "Oo, nakasurvive ako." Bumuntong hininga si Cinco ng malalim at hinagod ang batok. "Pinagdasal ko yon. Araw-araw nitong mga taon. Ipinagdasal kong mabuhay ka." Sumakit ang dibdib ni Amara. Gusto niya itong yakapin, pero alam niyang hindi na pwede. Alam niyang hindi na gaya ng dati. Hanggang isang babae ang pumasok. Simple ang ganda at may matamis na ngiti. Sa tabi nito, may batang babae na wala pang 6 na taong gulang. Mahigpit ang kapit nito sa kamay ng ina. "Papa!" sigaw ng bata. Tipid lang na napangiti si Amara. Tumakbo ang bata kay Cinco na lumuhod at binuhat ito. Natawa ito, hinalikan ng pisngi ng anak. Samantala, tahimik na nabasag ang puso ni Amara. Bago pa siya makipagkita, matagal niya nang alam na nagkaroon ng pamilya si Cinco. Masakit para sa kanya, pero totoong masaya siya para sa binata. Gusto niya rin naman na maging maligaya ito. Pinakawalan niya si Cinco noon para maranasan nito ang normal na buhay. Lumapit ang babae at magaan ang ngiti. "Pasensya na, nahuli kami. Ayaw pa niyang umalis sa playground." Natawa si Cinco at malumanay na lumingon sa kanya. "Siya si Amara. Han, Elise, siya ang kinukwento ko sa'yo. Amara, asawa ko at ito naman ang anak namin. Amara ang pangalan niya."
umawang ang bibig niya. Nahihiyang nagkubli ang bata sa balikat ng ama. Hinikayat naman ito ng ina. Mag-hello ka anak. Sumilip ang bata at matamis na ngumiti sa kanya. Hello po. Parang hinaplos ang kanyang puso. Hello Amara. Magkakasama silang umupo sa mesa. Nakayakap ang bata sa ina at nahihiya sa presensya niya. Hindi maramdaman ni Amara ang sarili at parang lumulutang sa labas ng katawan. Sa huli, nagsalita si Cinco. Pangalan niya ay Amara. Pinangalan ko sa kanya ang pangalan mo. Dahil sa'yo. Bakit? Halos pabulong niyang tanong. Napangiti naman si Cinco. Dahil nung may sakit ako, nung pakiramdam ko wala ng pag-asa, binigyan mo ko ng dahilan para lumaban. Ikaw ang liwanag ko nun. Ang pangalan niya, paraan ko para maalala, para parangalan ng lahat ng ibinigay mo sa akin. Hinaplos ni Elise ang braso ni Cinco. Ikinuwento niya sa akin noon, nung nagsisimula pa lang kami, kung gaano mo siya tinulungan, kung paano ka naging lakas niya. Gusto kitang pasalamatan, Amara, dahil kung hindi dahil sa'yo, baka wala ang lalaking mahal ko o ang pamilyang nabuo namin. Nilunok ni Amara ang sakit at pinilit ngumiti. Hindi niyo na kailangan magpasalamat. Pareho naman kaming lumaban para sa kanya-kanya naming buhay. Kinagat ni Amara ang labi habang tahimik na nadudurog ang puso niya. Maya-maya ay nagpaalam ang asawa ni Cinco para samahan ang bata na kumuha ng cake. Naiwan silang dalawa ni Cinco. Sa katahimikan, mahina siya nagsabi. Hindi ko alam kung babalik pa ako. Marahang tumango si Cinco. Naghintay ako, Mara. Ilang taon ako naghintay kahit na nakipaghiwalay ka sa akin nun. Araw-araw nagdadasal ako na gumaling ka. Pero walang balita. Nawala ka't inakala kong wala ka na. At hindi ko kayang malunod sa dalamhati. Kailangan kong mabuhay. Naiintindihan ko. Mabilis niyang sagot. Walang taon ang lumipas. Wala akong karapatan na magreklamo. Tama ang ginawa mo. Masaya akong nabuhay ka ng masaya at normal. Yan ang hiling ko noon. Maya-maya'y bumalik na ang mag-ina. Kahit na nasasaktan, nagagalak pa rin ang kanyang puso na makitang masaya ang pamilya ni Cinco. Maya-maya'y nagpaalam na rin naman siya sa mga ito. Nang makasakay si Amara sa kotse, tahimik na bumagsak ang mga luha niya. Ipinatong niya ang kamay sa kanyang puso, ramdam ang matatag na pintig ng regalong buhay. 8 taon ang lumipas, nagbago na ang lahat. Nakasurvive na siya, ngunit ang kapalit nun, nawala ang isang pag-ibig. Ngunit habang sumisidhi ang sakit, sumibol din ang pasasalamat. Minsan, minahal siya ng tunay at ang pag-ibig na yon, kahit nagwakas ay tumulong sa kanilang dalawa para mabuhay. Mahina siyang bumulong at pinagmasdan si Cinco na masaya na sa pamilya nito. Masaya ako para sa iyo, Cinco. Masaya ako palagi para sa iyo. Pinaandar na ni Amara ang sasakyan at kasabay ng pag-alis niya, ang pagsisimula sa buhay na wala si Cinco. Anak, gusto mo bang sunduin ka mamaya ng kapatid mo? Tanong ng mama niya sa kabilang linya. Sumagot naman agad si Amara. Hindi na po, huwag na po kayong mag-alala. Okay lang naman po ako. Sumilip ang araw sa malalaking bintana ng butik ni Amara. Inayos niya ang laylayan ng isang bestidang nakadisplay sa manikin na nakatapat sa bintana. May mga pumunta para bumili, pero abala rin naman siya dahil may mga design pa siya na kailangan gawin. May 2 gown na kailangan nilang gawin ng staff niya. May mga darating din for fitting. Kinahapunan, isinara na ni Amara ang butik. Habang papalabas, may bahagyang sumagi sa kanyang balikat at muntik nang mabitiwan ang bag. Pasensya na, agad na sabi ng isang pamilyar na tinig. Lumingon si Amara at napasinghap. Nasa harap niya ang isang lalaki na mas matanda na ngayon. Marahil, nasa 30 na, ngunit hindi niya malilimutan ang mukha nito. Amara? Marahang sambit ni Leon at parang hindi makapaniwala. Tumawa naman siya. Nurse Leon? Tuwang-tuwa si Leon. Ikaw nga. Diyos ko, totoo talaga. Ikaw yan. Bago pa siya makapaghanda, niyakap na siya nito ng may pag-iingat at halos may paggalang. May init ang yakap na yon.
Init ng isang taong matagal nang nagdadalamhati at umasa. Napatigil si Amara saglit, saka dahan-dahang yumakap pabalik. Parte si Leon ang mahihirap niyang sandali, kaya hindi niya napigilang mapaluha. Nang kumala si Leon, pinagmasdan nito ang kanyang mukha. Buhay ka at malusog. Wow! Natawa si Amara sa kabila ng pagluha. Oo, nakaligtas ako. Maganda na ako at sexy. Humalakhak naman si Leon at muli siyang niyakap. Hinayaan niya na lang, para rin naman naging pamilya niya ang binata noong mga panahong yon. Saksi rin ito sa pagmamahala nila ni Cinco. Lumipat sila sa isang restaurant at sabay na nag-dinner. Bahagya siyang natawa nang pinaghiwa pa siya ni Leon ng steak at pinagpalit ang kanilang mga plato. Gentleman naman talaga ito kahit noon pa man. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya na makita ka, Amara. Sa loob ng maraming taon. Akala namin. Tumigil ito at napabuntong hininga. Nang may lipat ka, walang nakakaalam ng susunod na nangyari. Dasal ko lang na sana mabuhay ka. At heto ka na. Tipid siyang umiti at tumusok sa steak. Long journey. Mahirap pero nandito ako. Ngayon namumuhay na ako ng normal. Fashion designer na ako at may sariling boutique. Hindi ko nga inakala nga abot pa ako para habulin yon. Ngayon, bawat araw, nagigising ako at nagagawa ang mahal kong gawain. Minsan, parang panaginip pa nga kasi hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Matamis nang umiti si Leon. Proud ako sa'yo. Nag-usap pa sila ng kung ano-ano. Natutuwa siya sa mga kwento ni Leon. Noon pa man, masaya talaga itong kasama. Kapag may hirit siya o may hiling, kahit nahihirapan, susunod pa rin. Hanggang sa napunta kay Cinco ang usapan. Leon, alam mo na siguro ang tungkol kay Cinco, hindi ba? Marahan itong tumango. Oo, narinig ko. May asawa na siya ngayon at anak. Tumango si Amara. Nakita ko sila. Pinangalan niya sa akin yung anak niya. Malambot ang tingin ni Leon. At anong pakiramdam mo? Malungkot pero nagpapasalamat din dahil ibig sabihin naging mahalaga ako kahit hindi pang habang buhay. Sumandal si Leon sa upuan. Mahalaga ka. Lagi kang magiging mahalaga sa buhay ng ibang tao kasi marami kang iniiwang magagandang alaala. At minsan ang pag-ibig, hindi naman tungkol sa kung sino ang kasama mo, kundi kung ano ang nabuo nyo ng taong minahal mo. Nagtagpo ang kanilang mga mata at may kumislot sa kanyang dibdib. Napangiti siya at napagaan ang loob sa mga sinabi nito. Magkasabay silang lumabas ng restaurant at naglakad muna sa mga kalyeng maraming ilaw. Leon, mahina niyang tanong, sa tingin mo ba posible pang magsimula muli? Magmahal muli matapos ang lahat? Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Leon. Siyempre, ang pag-ibig ay hindi iisang kwento lang, Amara. Maraming kabanata, may mga nagtatapos, may mga nagsisimula, at may mga bumabalik kapag hindi mo inaasahan. Kinagabihan, nakahiga si Amara at muling nakatitig sa kisame. Ngunit hindi na yun maputi at malamig. Ipinatong niya ang kamay sa dibdib, dama ang matatag na pintig ng pusong hiniram. Hinubog siya ng kanyang nakaraan. Ibinigay ni Cinco ang pag-ibig na akala niya'y wala siyang natitirang pag-asa. At kahit natapos yon, dinala siya nito roon. Natigilan si Amara sa pagninilay-nilay nang marinig ang ringtone ng kanyang cellphone. Kumunot ang noo niya nang tumawag si Leon. Hello, Doc! Nakangiti niyang sabi. Bakit ka napatawag? Hindi agad nakasagot si Leon, pero nagsalita na rin naman. Nakalimutan ko lang sabihin. Pero, free ka ba next Saturday? Oo, bakit? Free naman ako that time. Nahimigan niya ang kaba ni Leon at bahagya pang natawa. Gusto mong, makipag-date sa akin? Lumakas ang tibok ng puso ni Amara. At habang pinoproseso niya yon, napagtanto niya, hindi pa naman huli para magmahal muli. Sige, makikipag-date ako sa'yo. May mga pag-ibig na dumarating hindi para manatili, kundi upang ipaalala na may dahilan para mabuhay. At kahit matapos ang sakit at pagkawala, ang buhay ay patuloy na magbubukas ng bagong simula para sa mga pusong marunong umasa. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.
Maraming salamat po.